So ganito na ha, since nababother na ba kayo? O gusto niyo lang paalis? Paalis na lang natin since nandito na kayo, no? Paalis na na. Nandito na ang paalis natin. Pero tiniis niyo to ha, hanggang 10 taon ha. Ganon. Pero gusto niyo tagang paalis. Oo, kaso lang walang budget eh, no? Opo, kaya kung hindi mapaalis, wala akong budget. Eh ngayon, pwede na alisin. Opo. Okay, kahit walang budget. Sige, alisin po natin na. Ilan taon na kayo? 64. Ayan, si Nanay 64. Anong pangalan niyo po? Oliva po. Oliva. Oliva. Nanay Oliva. Ayan, si Nanay Oliva ay may bukol sa kanyang hita, sa kaliwang hita. Ang tawag natin dyan is napakalaking skin tag. Ayan, so alisin po natin. Wala naman sakit, no? Hindi naman siya kumikirot. Hindi po, wala po siyang sakit. Wala naman. Hindi naman, no? Bumubuko lang. Opo. Ayan. Hindi niya mapaalis kasi daw walang budget. So ngayon, matutupad na ang kanyang kahilingan at mapapaalis niya na. We feel so privileged also to be given this opportunity to be able to help other people through our God-given talent. And of course, this opportunity will only be possible if we're able to really go to the barangays and see their needs. At the same time, it also enriches us. Nakakatulong din sa amin para maintindihan namin yung problema ng ating bansa, anong pangangailangan ng mga Pilipino, at we're contributing in helping build the nation through what we do. At the same time, nakakatulong kami sa mga tao na who needs our help. Because of the bukol, hindi siya pwede magsuot ng pantalon or masikip. Kasi habang tumatagal, sumasakit siya. Tsaka bumubukol din, no? Ayan. Eh ngayon, pwede ka na mag-tight pants after nito. Pwede na siyang mag-sexy pants. Aalisin natin. So, ang next patient natin is, anong pangalan? Christine. Ilang taong ka na? 32. So, si Christine ay meron tayong nakitang parang mapulang bukol sa likod niya. Gaano katagal na to? Since bata po, meron na po. Bata pa. Tapos ano lang po siya. Oh, Tuyo po siya before. okay. Parang Nababasa. nabasa lang po siya nung ako po yung buntis po. Kailan ka nagbuntis? 9 years ago. Hindi na siya naalis after? Ganito na po siya talaga after ng... So, anong pinagawa? Pinatingin mo ba siya sa doktor? Before po, nung na-confine po ako before, Oh. ano po, pinatingnan ko lang po siya kung pwede po siya operahan. Oh. Anong sabi nila? Pwede naman daw po. Oh, napa-opera mo ba? Eh, may sakit na po ako. Anong sakit mo? May goiter po ako. Goiter. So, 9 years ago, nagbuntis ka, hindi mo siya napaalis. O, after nun, anong ginawa mo? Wala lang po, nilalagyan ko lang po siya ng bulak para po hindi po sa Tinatakpan mo lang siya. Eh, bakit ba't hindi mo siya pinapatingin? Hindi ko na po naasikaso. Naasikaso. Sumasakit ba siya? Pag ano lang po, pag po yung nasasagi na po siya. Sumasasagi. Nagdudugo ba siya? Pag po nasasagi. Oo, ito yung tinatawag nating pyogenic granuloma. It's a condition where pag nasasagi siya, nagdudugo siya. Tapos meron din siyang kirot, minsan, paminsan-minsan, di ba? Tapos lumalaki din siya. Pero normally, pag ito, kailangan alisin. Kasi kung di, madalas magdudugo, kikirot pa minsan-minsan. Tsaka pwede siyang lumaki pa. Nahihirapan din po ako lalo po pagka normal po sa pagdadugo sa hot po. Lagi po siya nasasagi po. Kaya nagdudugo din po talaga siya. So, anong ginagawa mo pag nasusagi? Nilalagyan ko na lang po siya minsan po bulak, minsan po gasa. Ba't hindi mo naman pinatingin sa doktor ulit at pinapaalis? Mas priority ko po kasi yung ano ko po, may sakit din po kasi. Rheumatic heart disease na. May rheumatic heart disease. Anong taon yung anak mo? Ano po, magnanay pa lang po. Actually, si ate, meron siyang goiter, no? Tapos yung anak niya may rheumatic heart disease, 9 years old lang. So, that's why nung nagbubuntis siya, yun na yung priority niya yung anak niya. And then now, na lumalaki yung anak niya, hindi pa rin niya priority yung sarili niya, pero yung anak pa rin niya. So, paano mo naman nalaman yung ating medical mission today? May ano po sa mga BHW po sa barangay yung bigla. Nag-register po ako agad. Talaga. Well, I'm so happy na matutulungan ka natin today kasi alam ko hindi mo naaasikaso yung sarili mo at tinitiis mo yung tinatawag nating pagdudugo o pananakit Discomfort. or discomfort, no? Yeah. Aalisin natin siya today pero syempre may sugat pa rin yan and eventually mag-heal siya. If ever bumalik siya, pwede mo na siya paalis ulit. Pero at least for the meantime, magiginhawaan ka. Ang nakakainis kasi dyan, dumubukol siya at saka yung pagdudugo kasi, kung makikita nyo, ano siya, really punong-puno to ng parang bukol na marami siyang talagang mga dugo sa loob or blood vessels. So it's like a hemangioma but it's what we call pyogenic granuloma, which is very important to treat. So it's big and it's at the back. So
Sabi nga ni ate na apektuhan yung kanyang pagdadamit. So, it's important that we do it today. Yan. So, gawin na natin. At tamang-tama naman nandito kayo. Maalis natin. Yan, no? Alright, so alisin na natin. Are you ready? Ready ka na ba? Gawin na natin. Let's go! We hope to be able to reach out to more Filipinos who need our services. Mas marami pa tayong matulungan, mas marami tayong mapasaya. At the end of the day, it's important to be able to provide services, to be able to change lives, to be able to make a difference. At sana mas marami pa tayong taong mabigyan ng opportunity in terms of dermatological and surgical services. Masakit po, Tay? Alam niyo po, may 5 taon na po, Tay? Wala. Hindi niyo napapansin. Pero lumaki po siya? Ganto lang po. Okay. Hindi na po lumalaki. Hindi na. Okay. So, aalisin po natin siya ngayon, ha? Okay? Sige po. Okay, pwede na kayo higa. Higa na po ulit. So, it's a very fulfilling day kasi ang dami natin nagawa at natulungan. First, yung mga dermatological consultations ng ating mga dermatologists at ang libreng gamot at ang dami din nating pasyente na kinabang sa ating free wart removal. So, yung mga kinukoterize natin ng mga warts at skin tags. At lastly, of course, dito sa ating surgical unit, ang dami nating naalis ng mga bukol, ng mga cyst at mga skin tag. So, very, very fulfilling day, very busy day. Importante, masasaya ang mga taga Batangas.